ipapakita ko ngayon sa inyo about dito kay Sara Duterte, sa inyong idol na lakwatsera, sa inyong idol na tatamad-tamad. Pakita ko po ito sa inyo. Ayon po dito, AMLAC flags 6.7 billion suspicious covered transactions linked to Sara Duterte husband. 6.7 billion suspicious at covered transactions? Grabe naman yan. Tapos ang tanong ng taong bayan, saan galing yung ganyang kalaking pera? Bakit may AMLAC flag kung talagang malinis po lahat ang pera na yan? Dito po, damay po ang pangalan ni Sara Duterte at Manscarpio. Eto mga pre, AMLAC na po mismo yung nagsasabi na may kahina-hinalang transactions. Yung mga ordinaryong Pilipino po, no, binabaha, di ba? Oo, minsan wala pang pang-ulam yung mga yan, di ba? Oo, minsan hindi pa pinapasahuran ng tama. Habang itong si Sara Duterte at Manscarpio ay may kahina-hinalang bilyon-bilyong transactions na pumapasok sa bangko nila. Ang tanong po dito, nagpapaliwanag po ba yung Vice President? Di ba hindi? Ang sagot nila ay katahimikan. Pag tahimik ka, guilty ka. Yun ang tingin ng taong bayan. Bilyon-bilyon yung pumapasok sa bangko ninyo. Sabi ninyo, mahal na mahal ninyo ang mga Pilipino. Mahal na mahal ninyo ang mga Dabawenyo. Pero lumulutang sila sa baha ngayon. Nasa na yung inyong mga tulong? Kayo ang inaasahan ng mga Dabawenyo. Nasaan na si Sara Lakwatsera? Siyempre, nasa ibang bansa. Nagpapasarap, nagpapalamig, kumakain ng masasarap na pagkain habang ang mga Dabawenyo ay lumulutang sa baha na punong-puno ng basura. Ayan mga pre, i-share po natin ang video ito. Dahil talagang, dapat po talagang imbestigahan at dikdikin itong si Sara Duterte. Saan nanggagaling ang mga pera na yan? Red flag ka pa sa AMLAC. Baka totoo nga yung sabi-sabi. Hindi lang sabi-sabi. Si Trillanes mismo yung nagsabi na yung mga pera ninyo na yan ay galing sa mga drug lords. Kaya kami, di nyo kami mauuto. Ang paniniwalaan namin ay ang katotohanan. At eto pa mga pre, idugtong pa po natin ito, basahin po natin. Ayon po ito sa Comelec mga pre, Cheese affidavit says he thought 30 million was private fund. Itong si Cheese Escudero ay tumanggap po ng pondo galing po sa mga yung mga kontraktor. Oo, 30 million pesos. Parang donation, di ba? Tinanggap niya para gagamitin niya sa eleksyon. Ang tanong po dito, naniniwala po ba kayo na walang kapalit dyan? Siyempre meron. Kasi pag yan si Cheese Escudero nanalo na nga, di ba? So, ang mga projects ay mapupunta doon sa kontraktor na nag-donate kuno sa kanya ng 30 million pesos. At ayon po sa Comelec, bawal na bawal po yan. Yung tatanggap ka ng donation para gamitin mo sa iyong kampanya. At si Cheese Escudero pa mismo yung umamin yan. Di ba? Napakabobo. Kaya dapat po talagang tadtarin na rin po ng kaso itong si Cheese Escudero. Pangit kasi yung ganyan eh. Unfair po sa mga, ito'y opinion ko lang naman, unfair sa mga tumatakbo na walang pera, walang donation. Ano to, pag may pera ka, automatic, panalo, ganon. Diba? Paano yung mga tumatakbo na gustong maglingkod ng tama sa taong bayan? Diba? Ay wala silang pondo. Pag tumakbo, talo dahil wala ngang pondo, diba? Oh, pero kung ikaw pala ay may pondo, automatic, panalo ka na. Tapos ang gagawin mo pa, puro katarantaduhan sa Senado. Pagkampi sa mga magnanakaw. Ayan, i-share po natin ang video ito kasi kupal tong Cheese Escudero na to. Di ba? Oh, hindi po nagtatrabaho para sa mga Pilipino. Ang ginagawa po niyan, himod puwet sa mga Duterte. Lalong-lalo na kay Sara Duterte. Di ba? Wala kang kwenta, Cheese Escudero. Kung ako sa'yo, wala ka namang ginawang tama, lumayas ka na sa Senado. Di ba? Huwag ka nang magsenador. Basura ka sa panangin ng taong bayan. Wala kang silbi. So, ayun lang po. I-share po natin ang video ito mga pre. Dahil, nako, ang sarap manampal ngayon, Sarap manampal ng utak. Lalo na yung utak ni Cheese Escudero. Kung tumatagos lang tong kamay ko, sasampalin ko utak niyan,